Please hide my real identity po kasi real account po to. Magbibigay naman ako ng info about myself but not all. Hi, ako po si Miss I, taga-province somewhere in Mindanao. Kaka-21 lang nung 12 sa June at magti-third year sa next pasukan. So, ito kwento ko. Galing akong probinsya namin tapos nakapunta sa city kasi dito nag-aaral for college. Wala kasi school doon sa amin para sa college hanggang senior high lang. 2 to 3 hours biyahe papunta doon kaya di ako palaging nauwi sa amin. Siguro isang beses sa 2 buwan or pag may holidays katulad ng Holy Week. At pag sim break din, magagastos pa kasi sila mama sa pamasahe at ayaw ko na pag umuwi ako doon na mamumblema na naman ang pamasahe ko pabalik kaya madalang lang ako makauwi. Noong pumunta ako dito sa city, wala pa akong kamuang-muang. Lahat ng first time ko dito ko lang nagawa. Ang kumain sa Mang Inasal, McDo, Jollibee, maligo sa swimming pool at dagat, makatikim ng milk tea, don macchiato, street foods at iba pa. Di pa ako magastos kaya yung iba libre lang ako at wala din akong budget para doon kasi kulang-kulang napapadala nila mama para lang sa pagkain namin. Minsan 500 sa isang linggo pangbili ng bigas at ulam kaya isang kawalan na po sa akin ang makapaggastos ako ng 50 sa isang araw. Take note, kaming dalawa pa ng kapatid ko sa 500 na yan pangkonsumo namin. Dito din kasi nag-aaral ng senior high. Wala pa akong masyadong gamit at pabalik-balik yung suot ko pag pumapasok sa eskwela. Di naman ako nagrereklamo kasi alam ko mahirap buhay namin and ang dali ko pa na matured. Noong nauso ngayong sa TikTok kung kailan mo nalaman na mahirap lang kayo, actually bata pa ko, alam ko na mahirap kami. Nasa elementary pa lang ako noon, naranasan ko na ang hirap ng buhay. Maglako ng kakanin, magtrabaho sa bundok, magbubuhat ng panggatong para ibenta at manguha ng ratan. Magsasaka si mama at papa. Kaya kulang talaga kami sa pira at second year high school lang si mama at grade 3 lang si papa. 10 po kaming magkakapatid at pang-apat ako. Ako lang din ang nag-aral sa kolehiyo at yung nasunda tumigil sa first year college niya sabay nga dapat kami kaso 1 month lang siya tumigil na kasi di kaya ng parents ko pagsabayin kami. Yung dalawa kong kapatid, yung panganay di na nakatapos ng high school, may asawa at isang anak na pero naghiwalay tapos yung pangalawa naman may asawa na din at anak tapos yung panganay pa namin sakit sa ulo ni na mama at papa. May dalawa kong kapatid na nag-aaral ng high school at dalawa din elementary. Tapos magka-college na rin yung pang-anim kong kapatid, yung kasama ko dito sa city, kaya kayod kalabaw sila papa. Yung nakasunod namin sa akin yung pang-5, grade 4 lang din natapos. Nagtatrabaho po siya sa tubigan, yung nagdi-deliver ng mineral water, kaya napapadalhan kami 1K or pababa ko. Grabe, kada exam dapat may 5K para makakuha ng permit at makapag-take ng exam. Naawa nga din ako doon kasi di marunong magsulat at magbasa. Sinasama kasi ni papa sa bundok noon para mangtruso kaya di nakapag-aral ng mabuti. Hirap din talaga pag lalaki ka, kailangan magsakripisyo din. Bali, 4 po na lalaki at 6 na babae kami. Tapos lalaki yung panganay at pangalawa. Babae naman yung ikatlo at ako babae din. Yung kapatid kong nagtatrabaho sa tubigan lalaki at babae yung magka-college na pati yung 3 pa tapos bunso namin lalaki. Nung elementary ako, wala po talaga akong matatawag na best friends except mga pinsan ko. Sa junior high, mga pinsan ko lang kasama at kaibigan ko tapos nung tubigil sila, ako na lang. Tapos ang layo pa nung paralan sa high school, lalakarin pa ng 30 minutes. Malilit talaga pag matagal gumising. Akala ko sa college walang bully. Mali pala, first year college may grupo. Nabubuli ako kasi daw Jollibee daw ako pabida kasi may classmate kasi ako noon. Siya ina-assign sa attendance Wala pa siya noon kaya nag-volunteer ako. First year pa lang naman kaya excited ako. Ang bait-bait pa para magkaroon ng kaibigan but mali pala, maging sobrang bait, tinitik advantage ka na. May mga kaibigan naman ako, swerte ko nga kasi nagkaroon ako noon. Doon ko naranasan yung mga first ko. First time makakain sa Mang Inasal, nilibre kaming mga players sa taekwondo pero di talaga ako taekwondo player. Wala nga akong belt. Nasali ako noon para sa school event, kasama ko pa si Mon, Ate L, kaibigan ko at classmate sa sports na yon. Tapos pagkatapos ng event, naligo kami sa swimming pool. Ang saya-saya ko pa kasi first time ko. Para akong bata. Sayang lang walang slide na yun pa naman ang in-expect ko. First time nakakain sa McDo, ang mahal pa, nasa 100 na gastos ko. Sayang nga, di naman ako nabusog. Noong last February 14, first time nakainom ng milk tea. Ang sarap kaso mahal pero nilibre lang naman ako ni Ate Love noon. First time nakapasok sa Jollibee at nakakain. Nakapasok naman ako noon, nagpasa ako ng biodata, libre lang din.
First time nakakain ng halo-halo, pizza, nakainom ng Don Macchiato. Pero syempre, libre lang yun. Di naman na ako gumagastos kasi mahal at walang budget. Kaya nga, pag may mga events at activities sa school, namumblema ako. First time ko din mag-travel kasama kaibigan kong sosyal. Di nga ako makasabay kasi gastos na naman. Hindi hindi gumastos, lalo na pag nayaya ng mga kaibigan na maligo sa dagat. Namimilit din, kaya napapasama ako. Nabubuli nga ako na ano ba naman daw ako ang nonchalant. May isa talaga sa circle of friends natin na gusto niya sabayan trip niya. Siya na itong may kaya, pwede gumasto ng 500 sa isang araw. Ako nga 50 pesos lang, tulala na ako. Oo, ang swerte ko nga kasi nakakain ako ng masarap na pagkain at nakakapunta sa ibang lugar. Pero ang kaso, nakakagastos naman ako. Kaya minsan ayaw kong sumama sa trip nila. Oo, ako na itong nonchalant. Ayaw ko din sa ugali ng isang kaibigan ko na parang sakit ako sa ulo niya. Nagre-react pag marami akong kinakain na ice cream sa school. Di ako nahiya kasi libre naman. Sabi pa niya, pagkasama ko parang tinitis siya ni Lord. Parang ang bubo ko na nga pagkasama siya. Di ba pwedeng inosente lang din at wala doon sa amin yung mga pagkain na ang mahal? I'm grateful naman dahil sa kanila naranasan ko ang mga bagay-bagay, pero ang ayaw ko lang is yung dinidiktahan ako. Maka-high blood pag di ako makasabay sa kanila. Sasabihin pa na mag-third year na ako, parang di pa rin nag-grow. Yung gusto niya at ang grow is masabayan ko siya at wag maging bobo. Tapos may plano pa na pupunta daw sa Siargao next year. Tapos kada week magbibigay daw 500 para budget. Ang ganda nga ng plano, ang hirap naman abutin. Nakakahiya na nga sumama, parang di ako bilong sa circle of friends na yon. So for readers, lalo na yung mga katulad kong di makasabay at napag-iiwanan, huwag pong matakot na mawalan kayo ng kaibigan. Nakakasama din naman kasi pagbabaguhin mo sarili mo for them just to suit. A true friend will understand you, hindi ipipilit gusto nila. Sabi nga nung nabasa ko, lumilipas din ang panahon, yung mga naging kaibigan mawawala rin. Lalo na yung goal naman natin matapos tayo sa pag-aaral. But yeah, I really appreciate them naman. Ayoko lang baguhin sarili ko para maging tulad ko sila.